I will feast at the table of the Lord. I will feast at the table of the Lord. I won't hunger anymore at his table. I will feast at the table of the Lord. I will feast at the table of the Lord. And I won't hunger anymore at his table. Come all you weary, come and find his yoke is easy, his burden light. He is able, he will restore at the table of the Lord. There is peace at the table of the Lord. There is peace at the table of the Lord. And I won't worry anymore at his table. There is healing at Sa daigdig, ikaw, Yahweh, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat malalawak na karagatan. Malalakit, maliliit na isda ay di mabilang. Iba't ibang mga bapor ang dito ay naglalakbay. Samantalang ang Leviatang nilikha mo'y kaagapan. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba. Takot silang mamatay kung lagutan mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon sila mula. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Nanginginig ang nilikha kapag titig mo sa daigdig. Ang bundok na hipuin mo'y umuusok, nag-iinit. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, pagkat ako'y nagagalak, nagpupuri sa may kapal. Ang lahat ng masasama, sana'y alisin sa daigdig. Ang dapat ay lipulin na upang sila ay maalis. Si Yahweh ay purihin mo, aking kaluluwa, purihin si Yahweh.
sa ating pansariling pangungumisan at pagsisisi. Nais po ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya at muli po tayo magpahayag ng ating mga pagkakasala sa harapan ng ating banal na Diyos at maging sa ating mga pagkakasala sa harapan ng ating kapwa at mga kapatid. Tayo po ay sama-samang lumulog at ating pong ikumpisal ito sa ating mahabaging Diyos. Matapos po tayong magpahayag ng ating mga kasalanan, ibinigay ng Diyos ang mga salita ng kapanatagan. Alalahanin natin ang binanggit sa 2 Pedro, Kabanata 1, Talata 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang mahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa pangalan ng Jesucristo, tayo pinatawad na. Purihin ang Diyos. Amen.
Ang pagbasa mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, talata 1 hanggang 21. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinararoonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng ating wika? Tayo'y mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa atin taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia din. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusan maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga iyan. Nangaral si Pedro. Kaya tumayo si Pedro, kasama ang 11 apostol at nagsalita ng malakas, mga taga-Judea at kayong lahat ng nakatira sa Jerusalem, pakinggan niyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga ito. Gaya ng palagay niyo, 9:00 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita niyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng iyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang iyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahon iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, magiging lalaki at magiging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa. Dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo. Bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang pangalawang pagbasa na matatagpuan muli sa Bagong Tipan sa Aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 22 hanggang 27. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sang nilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sang nilikha, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating ebanghelyo ay mababasa natin sa Juan, Kabanata 15,
mga talata 26 hanggang 27, Kabanata 16, mga talata 4 hanggang 15. Ngunit pagdating ng patnubay na susubuin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat kasama ninyo ako buhat pa sa simula. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo nung una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita, at ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ang Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinabing tatanggapin ang Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Mga kapatid, pinagbala po tayong mapakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Mula sa mga tekstong binasa natin sa Juan, Kabanata 15, mga talata 26 hanggang 27, Kabanata 16, talata 4 hanggang 15, ang pagbubulayan natin ngayon at tungkol ito sa Banal na Espiritu ay pinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad at tagasunod na magbubuhat sa Diyos Ama. Ngayon po ay linggo ng Pentecostes o Pentecost Sunday sa ating lectionary calendar. Ang Pentecostes ay hango sa salitang Grego na Pente, ng kahulugan ay 50. Ayon sa pagkwenta ng mga Bible scholars, ganito ang teorya ng Pentecostes. 40 araw ang nanatili si Jesus sa mundo bago siya tuluyang umakyat sa langit. At ang araw na aakyat na si Jesus sa langit, nagbigay siya ng instructions sa kanyang mga alagad na huwag silang aalis sa Galilea hanggat di pa dumarating ang kapangyarihan mula sa Ama, ito nga yung Espiritu Santo. Eksaktong 10 araw matapos sabihin ni Jesus yaon, ay bumaba at napuspo sila ng Banal na Espiritu. At sa Gawa, Kabanata 1, talata 8, at Gawa, Kabanata 2, talata 1 hanggang 21,
Ito ay tungkol sa pagdating ng Banal na Espiritu. Ang gawa ng mga apostol ay karugtong ng Ebanghelyo sinulat ni Lucas. An important feature of the book of Acts is the activity of the Holy Spirit, who comes with power upon the believers in Jerusalem on the day of Pentecost. Kaya mababasa natin dito yung mga tala ng gawa ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga apostol o alagad ng ating Panginoon, at ito ay binabanggit, itong pong beses sa aklat na ito. Ano nga ba ang kahulugan ng pagdiriwang ng Pentecost? It was celebrated 10 days after ascension of Jesus, commemorates the descent of the Holy Spirit upon the apostles and other followers of Jesus Christ while they were in Jerusalem. Sa Old Testament, Feast of the Harvest or Feast of the Unleavened Bread ang katawagan dito. Dati ang Pentecostes ay pista ng anihan. Ayon sa Exodus chapter 23 verse 16. Paglaon, ito ay ginawang pista ng pag-alala sa pagkakaloob ng kautusan ng Diyos kay Moises. At sa ating mga Kristiyano, ito ay pag-alala sa pagdating ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit, the Pentecost coming, the coming of the Holy Spirit during Pentecost, ito po ang nagsimula ng birth of the church. At dito ay nagsimula ang pagiging pagdami ng mga taong nabahagi na ng salita ng Diyos. Ang Banal na Espiritu ay ipinangako din ng Diyos sa lumang tipan bilang hudyat ng kaganapan ng pagkilos ng Diyos. Ayon nga sa Ezekiel, Kabanata 36, talata 27, "And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws." Sa Joel, Kabanata 2, talata 28, "And afterwards, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see vision." So ganito po ang kung paano inihanda ng Diyos ang pagdating na Banal na Espiritu. Doon pa lamang sa lumang tipan ay ito ay na-prophesy na ng mga propeta. At sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 24 verse 49, "I am going to send you the promise of the Father, but stay in the city until you have been clothed with power from on high." Tulad din ang binanggit sa Gawa, Kabanata 1, talata 4, "Ninutusan sila ni Jesus na huwag muna silang aalis sa Jerusalem, ngunit kailangan nilang antayin ang pinangako ng Diyos Ama. Sinabi ni Jesus sa mga alagad na kanya, ipadadala ang Espiritu Santo at siya ang magpapatotoo sa kanya. Sila ay magiging testigo dahil nakasama niya sila sa simula." Ayon sa Juan, Kabanata 15, talata 26 hanggang 27. Ang pangako ni Jesus ay natupad sa araw ng Pentecostes. Paano ba dumating ang Banal na Espiritu noong Pentecostes? Naroon ang mga alagad, sila ay 120, babae at lalaki, sa isang silid sa taas ng bahay o tinatawag na upper room. Nang dumating sa kalagitnaan nila ang Banal na Espiritu at napuspos sila. Ganito nga sinabi sa Gawa, Kabanata 2, talata 2 hanggang 4. "Narinig nila ang malakas na hangin at apoy. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo." Mapansin natin dito ang pagdating ng Espiritu sa mga alagad ng araw ng Pentecostes ay sumisimbolo sa pamamagitan ng hangin at apoy. Bakit mahalaga na makilala natin kung sino at ano ang role ng Banal na Espiritu? Alam mo ba talaga ang gawain ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya? Pagbulayan natin mabuti ito ngayon. Alam niyo po ang ating Diyos ay iisa. Ngunit nagpakilala siya sa tatlong kalagayan na meron iba't ibang gawain o role. Ang Ama ang Creator o lumikha, ang nagpapanatili sa buhay ng kanyang mga nilikha. Si Jesus bilang anak, our Redeemer and Savior,
Siya ang ating manunubos at tagapagligtas mula sa kasalanan. Ang Banal na Espiritu, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan o power sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Ang Banal na Espiritu ay persona ng Diyos na pumapagdubay, tumutulong at nagpapaunawa ng katotohanan o revealer of truth sa atin. Jesus said He would send the Holy Spirit to us to be our helper, comforter, advocate, and guide. Sinabi ni Jesus, mismo ng Panginoong Jesus sa John 14 verse 16, "Dadalangin ako sa Ama na kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman." Napakaganda po nung sinabi ng ating Panginoon, patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Alala niyo yung sinabi niya ng ating Panginoon sa Matthew 28, "I am with you always." So ating Panginoon ay kasama natin sa ating buhay, sa ating pananampalataya. No? Sa salin ng salitang Grego na Parakletos or counselor sa English, ibig sabihin nito, one who is called alongside or to be with us alongside. No? Ito po ang napakaganda pong pangako na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang po ito pangako, ito po ay binigay talaga sa atin ng Panginoon. Natupad po ito. Ang tamang pagkilala, pag-uunawa sa Banal na Espiritu ay nagbubunga ng bagong pagkatao na kalarawan ni Kristo. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay umakyat na sa langit, no? Bagamat ang kanyang pag-aaral at pagtuturo ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, no? Maging ang pagsunod sa kanyang mga utos. No? Nais pa rin ng ating Panginoon, bagamat siya ay umakyat na sa langit, nais niya na tayo magkaroon ng Christ-like image. No? Yung Christ-like character na gusto ng Panginoon na dapat nating makuha sa Kanya. No? Kaya po yun yung dahilan kung bakit ang Banal na Espiritu ang siyang nagpapabanal sa atin. No? Siya yung sanctifier natin sa ating buhay. Meron pong napakahalagang dahilan kung bakit kailangan nating makilala at maranasan ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Ano po ba yung pinaka-importanteng role ng Espiritu Santo sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Kung ano po rin ang buhay, magkakaroon kaya ang mga believers kung wala ang Banal na Espiritu sa Kanya o sa kanila? Bilang mga Kristiyano, kinikilala natin ang Banal na Espiritu una dahil siya ang Espiritu ng Diyos. Ang makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Holy Trinity ay pagkilala sa kabuuan ng Diyos. Dahil sa doktrina nito, mauunawaan natin kung paano ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang sarili bilang mapagmahal na Ama, Anak na naging tagapagligtas sa kasalanan, at ang Espiritu na nagpapasakdal sa atin o sanctifier. Kaya hindi dapat nakilala lang natin ang Diyos Ama, ang Diyos bilang Ama at Anak. Ang Banal na Espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang kapangyarihan sa likod ng paglikha at din sa muling pagkabuhay ni Kristo. Siya ang Espiritu ni Kristo ayon sa Lucas chapter 4 verse 4 na gumagawa ng mga himala at tumutugon sa pangailangan ng mga tao. Isa pa na napakahalaga ng Banal na Espiritu sa ating buhay bilang Kristiyano dahil siya ang nagdudugtong ng ating kaugnayan sa ating Panginoong Kristo. Malinaw ang binabanggit ng Biblia sa Roma, Kabanata 8, Talata 9. Kung wala ang Espiritu ni Kristo, ay hindi tayo kay Kristo. So, ano bang Espiritu meron tayo? Diba? Kung tumanggap tayo sa ating Panginoon, we believe that the Spirit of Christ lives and resides in us. Amen po ba? Pangalawa, bilang mga Kristiyano, kinikilala natin ang Banal na Espiritu dahil ang kanyang presensya sa ating buhay ay katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos. The Holy Spirit is the evidence of our being children of God. Sinabi sa Roma, Kabanata 8, Talata 14, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. We become sons and daughters of God by virtue of our acceptance and believe in the Lord Jesus. Sabi po yun sa John chapter 1 verse 12.
bilang Kristiyano, laging naisin natin na manguna, manatili at maghari siya sa ating buhay. The Holy Spirit lives inside the believers and guides the action of those who desire His presence. So, dapat po ay siya nga talaga manguna, manatili, maghari. Siya dapat ang nakaupo sa trono ng ating buhay because He lives inside us and reside in our lives. Pangatlo, bilang mga Kristiyano, kinikilala natin siya dahil the Holy Spirit ay tatak ng ating kaligtasan. Napakahalaga ng presensya ng Banal na Espiritu. Siya ang tatak ng ating kaligtasan ayon sa Efeso, Kabanata 4:30. Hindi lang po tayo niligtas ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng seal, no? Alam niyo po yung seal, yung po ang katibayan, no? Selyo. Kumbaga sa isang dry seal, no? Authentic. Nakakita na po kayo ng dry seal or whatever seal yun, no? Na ginagamit sa mga dokumento. No, ito ay nagpapatibay na ito ay genuine, ito ay totoo. So, the Holy Spirit, no, seal us. Kaya nga, paalala ni Pablo, huwag nating pamilhatiin o panibubuhin ang Banal na Espiritu sa ating buhay. No? And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you are sealed for the day of redemption. Alam po natin na tayo ay mga Kristiyano at ang tatak ng ating pagkikristyano ay ginagarantiyan ng ating Panginoon. No? We are sealed. No? Sabi dito, for the day of redemption. Ibig sabihin, no? Nung panahon na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, tinatakan na tayo bilang Kanyang mga anak. At sabi din dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 19, do not quench the Spirit. The Spirit, as I've said, takes up residence in our hearts forever, sealing us with the confirming, certifying, and assuring pledge of our eternal state as His children. Ngayon siya'y nasa atin, nasain natin sundin ang udyok ng Espiritu Santo ukol sa kalooban niya sa buhay natin. Being filled with the Spirit involves transforming our minds to the mind of Christ. Karoon po tayo ng mindset, no? Tulad ng ating Panginoon Kristo, no? As we live according to His will. Pangatlo po, bilang mga Kristiyano, kinikilala natin siya dahil siya ang nagkaloob ng kapangyarihan sa ating pagpapatotoo. The Holy Spirit truly empower us to witness. Sinabi sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and all in Judea and Samaria and to the ends of the earth. Naalala natin katulad ng mga unang alagad, saling na magpahayag sila ay nabalutan ng takot sa mga Hudyo. Ayan yung mababasa natin sa John chapter 20 verse 19. At ito ay dahil hindi pa nila tinatanggap ang Banal na Espiritu ng Diyos. Siguro nakita natin ng mga alagad, no? Sila ay nagkulong pa sa isang bahay dahil sila ay natatakot, sila ay nagkaroon ng pangamba na kung ano ang mangyari sa kanilang buhay. But when the Spirit comes to them, nakita po natin, nagkaroon sila ng power and boldness. Isa pa siya nagbibigay sa mga alagad ng ating Panginoon ng tapang at kapangyarihan upang magpatotoo bilang saksi ng Panginoon. No? Ayon po sa Gawa, chapter 1, verse 8, kapag ang isang Kristiyano ay walang tapang na magpahayag ng salita ng Diyos sa iba at inakahiya pa niya ang magbahagi ng salita ng Diyos, ay may problema po ito. Tayo po ay tinawag at sinugo upang magpahayag tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Dumating ang Espiritu Santo upang bigyan ng bawat Kristiyano ng kapangyarihan na isagawa ang misteryo kung saan itinalaga siya ng Diyos. Binibigyan tayo ng lakas ng loob at nang may katapangan na isagawa ang misyon ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang salita sa lahat ng tao. Tandaan natin, the Spirit empowers the believer to step outside his comfort zone, to do extraordinary acts of faith for God. Kailangan ng Espiritu Santo sa pagsasagawa
ng mga ministeryong espiritual upang maging mabisa. Kung wala sa atin ang Espiritu, wala tayong kapangyarihan upang gampanan ang ating gawain. Tandaan ang ating gawain ay sa Diyos. Siya rin ang kapangyarihan na pumapatnubay sa mga alagad para sa mabungang pagpapahayag ng Ebanghelyo at mga himala. Sabi nga ay, ang Espiritu Santo ay ang power ng Iglesia at mga Kristiyano. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Now, bakit mahalaga ang banal na Espiritu sa buhay natin bilang mga mananampalataya? Bakit kailangan ganap na kilalanin natin ang kapangyarihan niya sa ating buhay? Meron pong 5 dahilan kung bakit kailangan natin kilalanin. Una, maging bukas sa pagkilos ng Espiritu Santo tungo sa tunay na pagtugon sa tawag ng Diyos para sa kaligtasan, pananampalataya at ganap na pagsisisi. Gawain po natin na mag-share ng mga salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu naman ang bahalang maglagay ng conviction sa puso at kaisipan ng mga taong ating babahaginan. Naalala niyo po yung ginawa ng banal na Espiritu sa chapter 2 ng Gawa, noong tumanggap ang 3,000 katao sa pangaral ni Pedro. Dahil sa pangyayari yun ng Pentecostes, nagkaroon ng patuloy na conviction, no? At sila ay nagkaroon ng desire na maligtas. No, ayon sa Gawa, chapter 2, verse 37, sila ay nabagabag sa kanilang narinig. Dahil dito nagtanong sila kung paano sila maliligtas. Ito ang naging tanda ng kanilang conviction. Katibayan na tumalab sa kanilang salita ng Diyos. Wala silang hangal, kundi ang maligtas. Sumunod po ay yung pananampalataya. No? Ayon din sa Gawa, Kabanata 2, talata 38, sinabyan sila ng bagay na dapat nilang gawin. Kailangan silang sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at Kristo. Ito ay nangangahulugan ng nagpapasakop sa kapangyarihan sila sa kapangyarihan ng ating Panginoon at pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. At yung pagsisisi, kailangan ng tunay na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang totoong pagsisisi ay paghahangad ng kapatawaran at pag-alis ng mga nagagawang kasalanan na nagbubunga ng pagbabagong buhay. Ang pagsisisi na walang pagtalikod sa kasalanan ay huwag na pananampalataya at walang inubungang kaligtasan. So pansinin po natin dito, no? Conviction or desire to be saved, having faith and total repentance. At dito ay tunay na kikilos ang banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Pangalawa po ay upang makilala ang banal na Espiritu ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit po mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Tayo po bilang mga mananampalataya, hindi lamang po tayo kumilala sa Panginoon upang siya'y maging tagapagligtas natin, kundi tayo ay dapat sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Gawa, Kabanata 5, talata 32, saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Kailangan tayo sumunod sa mga utos ng Diyos, sa Kanyang mga salita, kung nais nating makilala ng lubusan ang Espiritu Santo. Pangatlong dahilan kung bakit mahalaga na kilalanin natin ang Espiritu Santo, paraan ng pagkilala sa Espiritu Santo ay ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang pagsamba ay oras ng pagkilos ng Diyos upang buksan ang ating kaisipan sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Jesus sa John chapter 6 verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Malinaw lamang na kailangan ng bawat believers ang Espiritu Santo dahil siya ang nagpapalakas ng ating spiritual na buhay. Amen po ba? Without the Holy Spirit, we will be magagaroon tayo ng dryness sa ating spiritual life.
magkaroon tayo ng pagkauhaw sa ating spiritual life. So mahalaga po na tayo ay, sabi ko nga po, the Holy Spirit na give us the fruit, no? Give us the fruit of our faith and our contentment in the Lord. Pang-apat, bakit mahalaga na tayo ay kilalanin natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay? Ang paghahangad ng malinis na puso at paghiling ng pagkakalooban ng Espiritu ng Diyos ay lubang mahalaga upang lalo pa natin makilala at tanggapin ang Kanyang Espiritu. Ayon sa Awit Kabanata 51, talata 10 hanggang 11, ito'y sinabi niya ni Haring David, "Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin, sa iyong harapan huwag mo akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin." So, i-desire po natin, no, na maghari ang Banal na Espiritu sa ating buhay, tulad ng desire ni Haring David. Ikalima, kailangan mo pang makilala ang Espiritu ay sa pamagitan ng pamumuhay sa Espiritu sa halip sa laman. No? Alam niyo po nabasa niyo po yung Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, yung fruit of the Holy Spirit. At sa itaas na makikita natin naman yung fruit of the flesh. So ito po ay magka-opposite. No? Kailangan na po tayo ay namumuhay sa Espiritu at hindi sa Espiritu ng laman. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin, ibig sabihin, kontrolado tayo, patayo ng kasalanang pagkatao, ay hindi paganap ang pagiging pananampalataya natin. So napakahalaga po yun na tayo ay namumuhay sa Espiritu upang ganap na makilala natin siya sa ating mga buhay. Sa aking pong magwawakas, ang Pentecostes ay isang pagdiriwang sa pagdating ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya noong una at maging sa atin ngayon. Tandaan natin ang Banal na Espiritu ay presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Siya ang nagpapabanal o sanctifier ng ating mga buhay. The Holy Spirit has taken up residence in our lives. Ang Espiritu ng Diyos ay kasama natin. Siya'y sumasa atin at kapiling natin. Kung gayon, kung siya'y nananahan na sa ating buhay, naway lagi na tayo magkaroon ng uhaw na ma-please at patuloy na maranasan natin siya. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na Banal na Espiritu at ang kanyang gawain sa ating mga buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkakaloob ng mga ikapuhandog at pasasalamat. Magdadala sila ng mga handog tuwing haharap ayon sa kanilang makakaya. Ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap nyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Deuteronomio Kabanata 16, talata 17. Mapagbiyaya ng Diyos, buong lugod, kami pong nagkakaloob ng aming handog, ikapu at pasasalamat. Tunay po na itong lahat ay nagmumula sa inyo. Aming Diyos, tanggapin niyo po ito mula sa aming puso at mula sa aming kalooban. Maraming salamat po. Kayo po ang patuloy na magpala sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Makapangyarihan naming Diyos Ama, tunay po kami ay muling nagpapasalamat sa umagang ito sa isa na naman pong gawain ng aming pagsambang online na aming pong isinagawa ngayon. Aming Diyos, salamat po sa mensahe ng buhay na inyong ipinagalob sa amin tungkol po sa kahalagahan ng Banal na Espiritu na manguna sa aming buhay. Alam po namin, Panginoon, ibinigay mo ang Banal na Espiritu hindi lamang maging pang-alim namin, kundi siya ang magtuturo sa amin ng katotohanan. Siya ang aming guro, siya ang aming mentor, siya ang aming tagapagbigay ng katotohanan at kaalaman sa amin upang patuloy po kami makasunod sa inyo. Salamat po sapagkat ang Banal na Espiritu ay inyo pong ipinadala upang ang inyo pong mga tagasunod at mga mananampalataya ay tunay na magkaroon ng kapangyarihan na ma-empower, Panginoon, lalo na sa pagbabahagi ng inyong mga salita, maging sa mga gawain, Panginoon, ng inyong iglesia. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak ng patuloy na pinupuspos ng Banal na Espiritu. Alam po namin, Panginoon, ito po ang kapangyarihan namin bilang mga mananampalataya. Aming Diyos, patuloy po kaming dumadalangin sa inyo. Itinataas po namin ang aming bansa na ngayon po ay patuloy na nakakaranas ng pandemya nito. Aming Diyos, aming pong hinihiling sa inyo, nawa po ay matapos na po ito sa lalong madaling panahon at upang magbalik normal na po ang aming mga pamumuhay. At aming Diyos, dinadalangin din po namin ang aming mga pinuno ng bansa mula sa aming Pangulo, sa kanyang mga gabinete at ilang mga government officials. Dinadalangin po namin bigyan niyo po sila ng tamang karunungan sa kanila po mga gagawing pagdidesisyon sa ikabubuti po ng mamamayan ng aming bansa at ng kanilang mga nasasakupan. Aming Diyos, alam po namin na hindi pa po maayos ang kalagayan ng aming bansa dahil po sa pandemya nito. Kaya po hinihiling po namin na nawa po ay magsama-sama po ang mga tao sa pagsunod sa aming pamahalaan upang makontrol na po ang paglaganap at pagkahawa-hawa ng mga tao dahil sa sakit na ito. Hinihiling din po namin ang tagumpay po ng vaccination program ng aming pamahalaan. Nawa po ay tunay po ito yung isagawa sa mabilis na panahon upang tunay po na ito po ay maging panlaban ng mga tao sa kanilang pagkakasakit. Aming Ama, hinihiling po namin na dumating na rin po ang mga kinakailangang vaccine na binili po ng aming pamahalaan sa iba't ibang supplier noon mga galing sa ibang bansa. Aming Ama, dinadalangin din po namin ang aming pong panibagong taon, lalo na po sa kabuuan po ng pagtatapos ng PCP's Annual Conference. Salamat po sa matagumpay na annual conference na naidaos po virtually sa pamamagitan po ng aming pagdalo dito ay tunay, Panginoon, na kayo po ang nagbigay sa amin ng karunungan at patuloy, Panginoon, na ang annual conference na ito, Panginoon, ay magsimula kami ng panibagong journey ng aming paglilingkod sa inyo, lalo na po ang mga manggagawa na naitalaga sa mga kanilang mga destino, katuwang po ng mga laiko. Salamat po sa kabuuan ng annual conference. Kaya din aming Ama, dinadalangin po namin ang aming mga leaders sa aming iglesia mula sa aming obispo. Tulungan niyo po sila sa pagbibigay ng direksyon para sa aming mga iglesia, sa aming mga district superintendent at maging sa lahat ng manggagawa na inyo pong tinatalaga ngayon sa bawat iglesia mula po sa hangin ng mga pastor at chaplainesa at maging ang mga laiko na magiging kabahan
bahagi at katuwang po namin sa paglilingkod sa bawat iglesia. Aming Ama, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid sa lugar na ito. Nawa po ay ingatan niyo po ang bawat isa mula sa aming sarili. Layo niyo po kami sa anumang pagkakahawa o pagkakasakit, hindi lamang po ng COVID. Hindi po dinadalangin po namin na ingatan niyo rin po ang aming mga pamilya, mahal sa buhay, at maging Panginoon ang aming mga members sa lugar nito. Aming mga tunay po na ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito at lubos po kami nagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Patuloy nating tanggapin at maranasan ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng pagtawag at pagliligtas mula sa ating Panginoong Kristo, ang patuloy na pagtubay, gabay, at pagsama ng Banal na Espiritu ay tunay na mapasa atin ngayon, bukas at magpakailanman. Amen. I will feast at the table of the Lord. I will feast at the table of the Lord. I won't hunger anymore at His table. I will feast at the table of the Lord. I will feast at the table of the Lord, and I won't hunger anymore at His table. Come on, you